Sing it. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Yes, Lord, hallelujah. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Yes, Lord Jesus, hallelujah. And renew a right spirit within me. Oh, hallelujah, hallelujah. Dakila ka, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, sa iyong kabutihan. At Lord, sa mga biyaya na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon, sa kalakasan, sa kagalingan, Panginoon. Hallelujah, na aming natamo na mula sa inyo. At ang lahat ng bagay na ito ay siyang aming kinikilala, Lord, na pagpapala na nagmula sa inyo. Even trials, Lord, consider it a blessings. Hallelujah, dagiti anayan apo Dios, dagiti nadagsen. Kat Lord, bigbigan mi amin apo dagito yung agtaod kada kayo. Ta mumi apo Dios nga binayan nyo dagito yung mapasamak tapno aday ti banag nga mapasamak met kada kami, masursuro mi, maamuan mi apo Dios. Kat mangipay kada kami iti spiritual maturity. Kat ti dayto yung agsapa apo Dios, tulungan na kami manan apo iti dayto yung gawain mi. Kat nga sikati nga mangidadaulo kada kami apo Dios, mangidalan kada kami. Kat Lord, sikay iti mangipay kada kami iti nananay apo Dios, Lord. Hallelujah nga taraon iti kararwami. Kat isuro na kami apo ti daytoy nga agsapa. Kat sinanama kami nga iti Espiritu Santo apo Dios iti tignay. So iti nawayang makisarita iti tumugal may sa kada kami. Sakbay ti amin apo Dios, pakawanan na kami. Kadag iti nagbasbasulan mi, kad nagkurangan mi, nagbidutan mi apo Dios. Yan nagati panagdudwa apo nga kamakita iti tumunggal puso kada kami. Kat Lord, pakawanan na kami. Kat dalusan na kami apo Dios iti nasantuan nga daram. Hallelujah. Taamo mi apo no ami nga idawat dagito apo Dios kat nga ang kami nga may kari apo ti daytoy nga gimong mi. So nga Lord, padapadaan na kami nga bendisyonan apo. Nagiti kakabsat mi nga awan Lord kat nga gawatan met kadi ida Sister Dolora po Dios, hallelujah, nagiti kakabsat mi jay San Gabriel, katadang Lord si kay tagtultuloy Lord nga makiadda ken manggawat kadakwada met apo. As you have blessed us Lord this morning, kat nagiti scriptures nga gambasaan apo. Dawatan mi Lord iti panangidalan mo kada kami apo Dios, iti pagayatam iti mapasamak. Kat Lord iti kapanunutan kadi apo isut may butaktak diniti nagsapa. Kat Lord, dalusan ka dito tunggal puso, tunggal panunot, tunggal lapayag apo Dios nga dungag kadagiting sasaom. Ket agtuloy nga Lord, we believe that you are our rabbi. Hallelujah, the great master, ang dakilang guro. Kaya ikaw ang siyang Lord ng mangaral at magturo sa amin, Lord, sa umagang ito. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng bukas na puso at kaisipan na siyang Lord na siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng kaunawaan. At Lord, hallelujah, alisin mo ang anumang balakid sa amin, Panginoon, upang hindi namin maawatan na gito, no dikat Lord sikay ti mangipakaawat ka na kami babanti Espiritu Santo. Amumi Lord sikay ti makaamo iti pamayan. Hallelujah, do we are mortal beings apo Dios ket aday ti bukod mi nga pamayan nga mamati kami apo Dios Lord nga no one above your ways Lord. Hallelujah, you have said in the scriptures, Father God, hallelujah, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. So nga Lord, we are all subject with your word, and may your Holy Spirit work in us. Hallelujah, as we have sing that song Lord, hallelujah, ikaw ang siyang mag-renew sa amin ng bagong spirito. Hallelujah, at magbigay sa amin ng inspirasyon sa umagang ito. Muli mang Diyos, aming ibinabalik ang kapurihan at pasasalamat sa dakilat banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus.
Amen. Amen. Sakbay nagtugo tayo. Ito nga kakabsat. Ito 1 Corinthians 14. First Corinthians 14. Ito verse 33. And then verse 40. Sa 1 Corinthians. King James Version, ganito ang pagkasabi. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Sa verse 40, sabi niya, let all things be done decently and order. Amen. Mari na tayo makaupo, mga kapatid. Ang Diyos ang magpala at magdagdag ng mga salitang yan. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Datapwat gawin ninyong may karapatan datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Kas may naibkas ko hindi na minsan. Amen. Ang subject natin ngayon ay church order and sovereign. Okay? So, medyo little bit teaching kan correction kakabsat niya. Makita tayo dagiti banag nga nagkurkurangan tayo dito. Okay, as we are rebuilding, restoring our church, nakabsat, physically or materially, ay sinasabay natin ang spiritual building. Okay? O, sabi ng prophet, we are not building a walls, but we are building a church, building a house. Okay? So nakita natin na tayo ang bahay ng ating Panginoon. Amen. Tayo ang tahanan ng Diyos. Okay? So sabi ng kapatid nating si Pablo, mga kapatid, sa 1 Corinthians 14 na ito, ay isinasaayos niya yung mga hindi tama doon sa loob ng iglesia. Okay? Una dito ay yung mga kaloob na ibinahagi ng Diyos sa bawat mananampalataya. Dahil sa Corinthians chapter 12, mayroong ibinigay ang Diyos na 12 gifts or 12 nga sagot. Dati 12 nga sagot nga dagitoy existing doon sa loob ng church. Ang problema, nagsasabay-sabay sila. At iti speak in tongues iti kanawan, at iti subabay manen nga speak in tongues iti kadigid. So nga mo awatan kakabsat though ito yan tayo kat awan mat iti the gift na iti speaking in tongues at tiamok nga dati gift ditoy kat gift of prophesying and dreaming. Okay, kasla di jay napasama kini Brother Andrew. Ya, jay confess na nga nagkaroon iti sakbay iti lockdown da jay, brad. Sakbay or before iti lockdown. When umadamat lockdown sa dijay. Ya, nagtagtaginap nga ada iti soldado nga imay ket nakita na iti parangan da. So we pray for that, nagmanifest. Okay, so yung gift na ito mayroong purpose, mga kapatid. Okay? So yung mga gifts na ito, gifts and callings, sabi ng scripture, has no repentance. So itong mga gifts na ito nandyan kasi may purpose ang Panginoon. Mamaya makikita natin at malalaman natin yan. Okay, so nagaramid na kiti outline at outline ko ni din nga mabirukan ng kakabsat. Ya. Yung doon pa'y kasjay. Okay. Itan tayo pa iti compound meaning iti makunang sovereign.
Bueno, the sovereignty. Iti Merriam-Webster Dictionary, kunan ito'y having independent authority and the right to govern itself. Having independent authority. Yan ang asawan, kakabsat. Dati church tayo, dati independent authority na daytoy. So, no legality, ti pagtutungtungan, we are subject in legality dahil, you see, under tayo ng tinatawag na outreach at di ngay ano di term na di jayan affiliation iti church iti apostolic church mission outreach iti Aringay. Okay, so when we say authority sabali di Aringay sabali ditoy, right? Sabali iti sovereign da jay sabali mo ti sovereign taytoy kakabsat. Kas kumay iti sovereign tayo iti ongoing church or when ongoing service. Sabali iti sovereign tayo jay, sabali iti sovereign tayo ditoy. Okay. So, nagpapatunay na we have different sovereignties na i-implement ditoy local church tayo. Okay. So, kahit ko lang nagbasa ti quote nga kunan ni Brother Branham. Okay. Iti message nga Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Paragraph 15. I believe that God sent in the church apostles, prophets, teachers, evangelists, and all these gifts and callings are without repentance. God has set in the church. God does that by His sovereign will. His foreordination by foreknowledge. God knew before the foundation of the world that who would be who, so therefore He could set that in order and say and make it work to His good. Now, there's now 9 spiritual gifts in 1 Corinthians 12 that goes into the church and just up to be in anyone. See, just right over the church, this man here may prophesy tonight and that be exactly the truth, but that don't make him a prophet. A prophet and a gift of prophecy is two different things altogether. A gift of prophecy can't even be spiritual. It's got to be judged before 3 judges spiritually. A message of tongues to be before the church receive it. Paul said, let's leave 2 or 3 judges that discern the spirit before it can be accepted to the church. And this fellow might prophesy tonight that never prophesy again the rest of his life tomorrow night, and might be on this woman. Spiritual gifts should be in every local body, operating and manifested in the church. The sign of the time, sabi na sa 1963, sign of this time. Now, if it would be you or I, if we sent our word and sovereign like God, well, if people didn't want to believe it, they wouldn't have to. After all, it's them sick, but not God. He also set in the church apostles, prophets, teachers, pastors, and evangelists, see, all for the perfecting of the body. And in this body, every local body, He gave 9 spiritual gifts, and these gifts are different kinds. Okay, nabasa na natin yon, alam na natin. See that He wants you to stay in order. The great Holy Spirit Himself being the tutor of the church, it's too bad to took a bishop instead of the Holy Spirit to be our tutor, see? But we, the Holy Spirit, is the tutor that God given to the church to raise the church, to bring up in the admonition of God. So the Holy Spirit freely sets these gifts in the church, and they perfectly operate if you just won't get excited and try just to take what you think yourself. So inilagay ng Diyos yan sa
sa atin. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, siya ang tinawag ng prophet na tutor or magtuturo. Iso iti mangisuro kada tayo. Amen? So, ang Holy Spirit ay hindi naman natin nakikita, mga kapatid. Tama? Ang tayo nga makita. No, dikat, you see, sabi niya, He sends this fivefold ministry to edify the church, for the perfecting of the church, for the edification of the church. So, ipinadala niya ang Espiritu Santo. So, nasa leading, mga kapatid, ng tao. Okay? At sabi din ng prophet dito sa earnestly contending for the faith that was once delivered to the saints, 1953. Oh, he said, well, they look at them, they're not even a nation and a little old mission trotters, just a typical bunch of holy rulers. They write, that's right, well, look at them, and well, there stood in princes and bishop and archbishop and all great elders. How in the world God can move with His church today? I can tell you. Look, the highest order, tingnan niyo mga kapatid, look, the highest order in the Bible for the church, the local church, is the elder. And the elder can move until the bishop says, God has to come through the bishop, down through about 15 different men before he can get to the elder. But let me tell you, the church of God is led by the Spirit of God. They move, sabi niya, they move as the Spirit moved them. They didn't promise just to move with bishops, elders, what's the head of the church, every church. So, naglagay ng Diyos, mga kapatid, sabi niya, highest authority sa church ay mga elders. Consider as elders, pastor, mga deacons, mga kapatid, they are the elders in the church. So, tayo, may mga elders tayo, may mga pastor tayo, may pastor tayo, may mga deacons tayo. Yung duties and responsibilities lang ang dapat malaman at makita o nag-ooperate nga ba itong mga offices na ito sa church. Kasi, mga kapatid, kaya tayo nagsiset ng mga ganito para sa church order. Okay? At ito ay scriptural, mga kapatid. So, hindi na natin binago, hindi na tayo nag-elect, mga kapatid, dahil tayo lang naman. Pero, let us see and consider na dapat ay ma-perform natin yung ating mga duties and responsibilities. As an elder, as a deacon, as a pastor, as a song leader, as a musician, everything, mga kapatid. So, let's just work in order. Dahil kung hindi natin gagawin yon, mga kapatid, doon na magra-rise up ang confusion. Pag sinabing confusion, mga kapatid, idayan nga agrugin ti pan nakaulaw ti tao. Noon niya iti kusto, noon niya iti aramidak, noon niya iti aramidan ni kasto, iti aramid. Kaya nga tayo mayroong tinatawag na church order and sovereign. Mga kapatid. Okay? Nabanggit na natin, ipasada ko lang, mga kapatid, masagid tiri na tayo. Ngayon at least, sinabi ko yung totoo at sinabi ko kung ano yung tamang gawin. Okay? Tayong mga deacons, mga kapatid, sabi ng prophet, they are the policemen inside the church. So you are liable for the safety of the believers, most especially sa pastor na tumatayo. Kasi kung mayroong biglang pumasok dyan na nag-amok, mga kapatid, gaya nung kwento ni Brother Branham na laseng na pumasok na may dalang shotgun, hinahanap niya yung asawa niya. Kasi nung tumayo yung babae, binaril ng asawa niya sa loob ng church. Nung nakialam yung pastor, binaril din yung pastor. So, sinong may pagkukulang doon, mga kapatid? Do sabihin natin, yes, we are doing spiritual things, pero physically, mayroon tayong lahat responsibility. Okay? So, they are in charge to the peace and quietness inside the church, mga deacons.
Okay, si kayo ti aganawa dagiti ubing. Si kayo ti manganawa dagiti pasaway ti uneg ti church, dagiti tumanakder, kararwar, mangkokos iti interruption, da kayo iti dapat nga manganawa. Ang nga siya nga kaskasabak, mapanakpay lang nga manganawa, mainterrupen, kakabsat. See, nakita tayo, nagiti nagkurangan tayo. We are not just elected to be as a decoration. Da kayo pa, kakabsat. So, i-perform tayo, kakabsat, diti duty tayo. Dahil, mayroong sinabi si Brother Branham dito about the responsibility na mayroong kang sagutin sa Diyos pag hindi mo ginawa ito. Okay? So, i-share ko muna itong Hebrews chapter 5 and 6, part 1 ng 1957, September 8. Sabi niya sa paragraph 26, but I believe in supreme authority in the local assembly. Yes, sabi niya, let its church be its own. Choose its pastor, its deacon, its whatever it is, and then that way, the man in there has no bishop over him. The Holy Spirit wants to speak something to the church. They don't have to ask anybody about whether they could go to this or do that. It's the individual in contact with the Holy Spirit. Show me by the Bible what's greater in the Bible than a local elder to a local church. That's right. Yes, sir. The sovereignty of the local church, its church in itself, now brotherhood. Okay? Pag sinabing kapatiran or brotherhood, that's the sovereign of the church. Ibig sabihin, sabi ng prophet, you are liable for your brother and sister. Yun ang ibig sabihin ng brotherhood. Okay? Kaya niya tinawag na sovereignty or sovereign. That's wonderful. All churches ought to be in a brotherhood like that together. But the sovereignty of a local church. Now, notice Paul, being a great master teacher, will train on his road down to Damascus one day to arrest the people that were in this new way. Now, he was sincere. Tignan niyo mabuti. Paul was sincere. Sabi niya, now he was sincere. God does not judge you by your sincerity. Alam niyo? Hindi lang sa sinseridad, mga kapatid. I never seen any more sincere people than the heathens. Many of them even killed their own children in vain for to sacrifice to an idol. It's not the sincerity. A man could take carbolic acid sincerely thinking that he was taking something else. Sincerity doesn't save you. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Paul was sincere when he gave witness to his own authority to stone Stephen. Later on in years, like the apology of Paul, he said, I am not worthy to be called a disciple or to be called an apostle because I persecute the church even unto death with sincerity. Okay? So, ipinapakita dito na maging sincere tayo pero sa tamang kasinsiruhan. Handa kayo pa, kakabsat. Maging sincero tayo hindi lang sa pananampalataya kundi sa ating duties and responsibilities sa tamang kasinsiruhan. Kasi maraming na adoy ti matiktikaw ti daytoy when we say elder o hana ngay rebuke ta elder. Yes, sinabi ni Pablo yan, do not rebuke an elder. Sabi niya kay Timothy. Pero, mga kapatid, sabi niya, kung yung elder na yan may ginagawang mali, magdala ka ng witness at i-confront nyo yung mali. Halimbawa, kung nakita nyo akong umiinom ng alak,
Pwede nyo akong ikumpronta with a witness. Sabihin nyo, mali ang ginagawa mo, pastor ka pa man din. Aon la babaim mo. Balin nyo ng ibaga kanya. You see? Because, you see, mga kapatid, adda iti makuna tayong contact with each other, sabi niya, yung brotherhood, it's the sovereign. No, sabali ti panunot ko, sabali pan nakaawat ko yung bagayong kadijay. Ngam no ti panunot ko, ket adatoy sa unya po Dios ore kasano kasakit dayta ngayon bagam awatet ta isu scripture kan isu iti ko na ti Biblia. Okay, so do not misinterpret, sabi ng prophet, the truth hurts but it is the truth. Amen. Anda kayo pa kakabsat iti kinapudno na sakit nga denggan ngem isu ti kinapudno. Sabi ng prophet, at least I tell the truth. I'm not, sabi niya, every time na nagpe-preach si Brother Branham, sabi niya, I don't want to be rude. Sabi niya, ayaw kong maging kwan sa inyo, sabi niya. Pero sinasabi ko kung ano yung tama at kung ano yung nasa salita ng Diyos. Okay? So, we must be in a right sincerity. Dahil sabi ng prophet, even Paul himself, you see, he became sincerely wrong. Walang masama sa sinseridad, mga kapatid. Ang masama, yung sincero ka, pero mali yung ginagawa mo. Okay? So, through elders, through deacons, through trustees, through musicians, through everything na merong aday ti akam na dito'y church, let us be sincere. Amen. Let us be sincerely right in the Lord. Amen. Do your duty as an individual, mga kapatid, na mayroong adati akam mo dito'y church. Okay. And gusto ko rin ikuan sa inyo, mga kapatid, dito yung binasa natin na and then the way that the man in there has no bishop over him, mga kapatid, walang mas head. Sabi niya, walang superior dito. Ang superior dito, ang Espiritu Santo. Okay, though the pastor is the highest authority inside of the church, mga kapatid, as long as he is led by the Spirit, obey and respect your pastor. Right? Pudno ka di? Yes. Obey and okay. Makitak DJ kuna ni Pablo dito kuna na kini Timothy. Okay. Sa 1 Timothy Sa 1 Timothy 5:17. Saan tayo? Okay, sa 1 Timothy 5:17. Let the elders that rule will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word, in doctrine. Okay, basahin natin sa Tagalog. Okay. 5:17 of 1 Timothy. Sabi niya, ang mga matatanda na nagsisi pamahalang mabuti, tingnan niyo mabuti ang mga matatanda o matanda na nagsisi pamahalang mabuti. Ibig sabihin, gumagawa ng tama. Hindi lahat ng elder susundin, mga kapatid, as long as itong elder na ito ay gumagawa ng tama, mga kapatid, sabi niya, okay, ay ariing may karapatan sa iba yung kapurihan, lalong-lalo na sa mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Let the elders that rule will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word, in doctrine. So,
Yung elder na yan, kapatid, ay subject sa inyong respect. Or, he must gain your respect. Lalo kapag siya ay gumagawa ng naaayon sa doktrina at sa tamang katuruan. Okay? Mayroong kasamang pagrespeto, mga kapatid. Mayroon tayong nabasa kanina na sabi niya dito ay speak something to the church. They don't ask anybody about whatever they go. Dito na, kakapsat ko na iti paragraph 26. Okay? They don't have to ask anybody. Okay? The Holy Spirit wants to speak something to that church. They don't have to speak or they don't ask anybody about whether they go do or whether they could do this or do that. It's an individual contact with the Holy Spirit. Ibig sabihin, itiagman-mando, Espiritu Santo. We have discerning spirit, kailangan nating ma-discern yan. Mga kapatid. Okay, gaya ng sabi natin, irespeto natin kung naaayon at gumagawa ng tama. Okay, sabi niya sa 1 Timothy 1, huwag mong pagwikaan ng matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama at ang kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and a younger man as brethren. You see? So, sinabi niya yon, do not rebuke. Sabi niya, rebuke not an elder. Pero, mga kapatid, hindi ibig sabihin na pwede nating puhunan yan na Pastor Nak din ang mabaling nga i-rebuke. Haan? Everyone is subject to be rebuked kung mayroon siyang ginagawang hindi tama. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, kung may problema kayo sa akin, sabihin ninyo. Kung mayroon akong nakikita o mayroon kayong nakikita sa akin na hindi tama at sa palagay nyo ay karapat-dapat na i-rebuke nyo ako, mga kapatid. Okay? Para baka sakaling makita ko at hindi ko nakikita, hindi ko napapansin, ay napansin ninyo, bear a witness, approach me, ibagayo kanya, Pastor, ang kugamin na gustuhan yung bagam ka, kastoy, kasjay. Okay. No makita nga, I will accept it. Kakabsat. Okay? Pinaka-importante ngamin dito ay kakabsat. No sino iti mangimaton kada kayo, ikan nyo iti respeto na. Tagamin, kakabsat niya, diti mangimaton kada kayo, at iararamidan na, hanga para iti bukod na nga sarili na, no diket para kada tayo amin. I'm not boasting myself, I'm not abasing myself, hindi ko itinataas ang aking sarili. Pero as long as nakikita nyo na nakasunod tayo sa salita, nakasunod tayo sa doktrina, nakasunod tayo sa tamang ayos, mga kapatid, pag nakarinig kayo ng bagay na correction sa atin, huwag niyong masamain, sundin ninyo. Irespeto ninyo, mga kapatid. Dahil una sa lahat, hindi lang naman ako ang nagsasalita niyan sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, every Sunday, minsan, talaga nga naladawak nga, minsan, naladaw sumsumrag ti kapilya, gamin, urayag iti panangidalan ni Apo Diyos. I have no gifts, mga kapatid, na gumawa ng pagkahaba-habang outline kasi pag gumawa ko ng outline, hindi ko rin nasusunod. So, ipinapakita ko lang na ini-indicate ng Diyos sa atin na kung ano yung idaan ng Diyos na ipangaral natin, ay yun ang ipinapangaral natin. At sana, yung ipinapangaral natin na ito, mga kapatid, may mula kada tayo. Yeah? May mula iti puso tayo, may mula iti panunot tayo, katungpalan tayo with sincerity. Right sincerity. Mga kapatid, naalala ko nung binata ko, mga kapatid, meron isang binata na yung Bible study natin noon doon sa Baknotan. Sabi niya sa atin paano ka ba maging loyal? Sabi niya sa akin. Paano ba maging loyal, Brad? Sabi ko, bago ka maging loyal, maging sincere ka muna.
So, hindi ka magiging loyal kung hindi ka magiging sincere. Tama? Amen. So, kailangan maging tapat ka muna sa paglilingkod kasi sabi niya, sa ibang bagay niya tinanong yun. Sabi niya, paano ka ba maging loyal sa isang tao? Sabi niya. Sabi ko, before na maging loyal ka sa isang tao, ipakita mo muna yung sincerity mo. Ganon din sa pananampalataya sa atin, mga kapatid, bago tayo maging loyal sa Panginoon, ang loyalty natin, lahat naman ng Kristiyano nagsasabi niyan Kristiyanak, born again Kristiyanak. Ba? Pero yung loyalty, hindi mo makita kasi walang sincerity. Anong example niyan, mga kapatid? Pag loyal ka, kahit walang nakakakita, sumusunod ka. Tama? Is that right? Sa legal na batas at sa batas ng ating Panginoon, mga kapatid, you see, makita natin at maliwanagan tayo na ang isang loyal o tapat na tao, mayroon at walang nakakakita, gumagawa yan kung ikaw ay tapat sa pinaglilingkuran mo. Kaya sabi ko, bago ka magiging tapat, dapat lagyan mo ng sinseridad. Amen. So sa atin, mga kapatid, magkaroon muna tayo ng sinseridad sa atin, tapos maging tapat tayo sa ating paglilingkod. Garantisado yan, mga kapatid, magandang outcome niyan. Ulitin, maging tapat tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod, pero dapat bago ka maging tapat, ay dapat maging sincero ka muna sa ginagawa mo. Kasi, pag ginagawa mo lang yan, dahil, mga kapatid, dahil sa may nakakakita sa'yo, o dahil lang sa gusto mong magpa-impress sa ibang tao, kung walang nakakakita, siya mga sakon, ipangor mo tapalan, siya mga sakon. Awan na makikita ni pastor, siya maaminan. Nagatuma mabalingaban, siya maaminan. Ngayon dito ni pastor, ay, yung pastor. Nanakas jay. When you are fully sincere with what you are doing, you are became loyal to your king. Amen. To your God. To the one you are serving. Amen. Hindi naman sa pag-ano, mga kapatid. Hindi naman sa pag-ano. Ginagawa natin ito para hindi sa pangsarili nating kapakanan. Ginagawa natin ito dahil sa pinaglilingkuran natin ng Panginoon. Sabi nga ng prophet dahil na-stop tayo doon sa brotherhood. Si Brother Branham, siya ang nagpro-promote ng tinatawag na brotherly kindness. Kinote niya nga yung di ba? Kinote niya nga si Cain Sabi ng Panginoon kay Cain, Cain, nasa nang iyong kapatid? Bakit mo tinatanong, ako bang tagapag-alaga ni Abel? Am I my brother's keeper? Sabi ni Brother Branham, yes, you are. You are subject to keep your brother. Your responsibility is to keep safe and see your brother and well. Or doon sa mabuting kalalagayan. See? Mga kapatid. So, ang sovereign of the church is brotherhood. Kung ikaw ay loyal at sincere sa kapatiran, hindi lang sa grupo, kundi kapatiran natin sa Diyos, mga kapatid, you see, magagawa mo ng mga bagay na hindi ka nahihirapan. Sino bang hindi nahihirapan? Lahat naman tayo nahihirapan Tama? Tama ba yon? Yes, nahihirapan tayo. Sipin mo, example na lang, gital-talo, nagmalmalum ka gital-talo, nagbara, nagpudot, sumampot ka ti malum, nagdadagsan na kiti bagbagim, nga hindi mo nga may guyo diti, ulos mo kunada, lalo no, di talaga nga kasla pinakpapakpak na kita, minalo-malo na kita, muscle mo, gapoy ti kinabanog mo piman, nga naggapoy gital-talon.
Kasi nga mo rin no kasjay, kakabsat, let us also consider na being a servant, we have still a duty to perform. Mayroon pa rin tayong dapat gawin at sundin dahil tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Yung ginawa natin para sa sarili natin yun eh. Tama ba yun? Yes. Sabi nga ng isang mangangaral ibinigay na natin, sabi niya, ibinigay na natin yung 6 na araw sa Diyos or sa tao, sa ating pisikal na pangangailangan. Pero yung 7th araw, minsan kinukuha pa natin sa Diyos. Di ba? Kasi mataas ang overtime eh. Merong 40% eh. Di ba? Kaya diyan medyo na ano yung mga workers, mga kapatid. Pero sa atin, kung tayo ay talagang fully dedicated sa ating Panginoon, you see, we will set aside ang mga bagay na yan dahil alam natin na ang Diyos ang magpro-provide ng mga pangangailangan natin. See? So, being a responsibility, mga kapatid, basahin natin yung quote ni Brother Branham dito sa masyadong mahaba kasi ito, kaya hindi ko may copy-paste dun sa direct tayo dun sa the table. Sinabi ni Brother Branham. Sa Hebrews chapter 7, part 2, or number 2, sa kwan nito, mga kapatid, church order, na 1957, na September 22. Now, we're holding our pastor out of the pulpit here for about 6 weeks. All through this book here, see, now I don't like to do that. Brother Neville is a lovely, sweet, kind brother, and I'm sure that this church love Brother Neville. By the way, sabi niya, while I'm speaking, somebody around in this country, somewhere, is guilty of writing some cards to move Brother Neville out of this pulpit. You're going to have to settle that with me. That's right. Yes, indeed. Now, I want you said that there's something about the deacon board. The deacon board has not one thing to do with the pastor. No, sir. The congregation in full has all the authority. It isn't deacon board, is just the policeman here in this church. Sabi ng prophet yan. Just to keep order and so forth. But when it comes to rules, the whole church has to say so. Datayo amin. May papan iti, pagdating sa kaayusan, iti kinaornos, iti gimong, iti kinaornos, iti amin, may papan iti magtutulagan iti amin nga kongregasyon. Ang ni pastor lang, ang ni deacon lang, amin, kakabsat. Sabi din ng prophet, sabi niya, I believe that in that sovereign, sabi niya, the church was builded. Okay? So sabi niya, okay, in congregation in full has all the authority. It isn't the board or deacon board. It's just the police here in the church, just keep in order and so forth. But when it comes to rules, the whole church has to say, this church is built upon the sovereignty of the local church. Yan sabi ng prophet, mga kapatid. Therefore, I have nothing to say in moving this pastor or putting one in. I own the property. Si Brother Branham kasi may-ari ng Branham Tabernacle, mga kapatid, kung saan nagpapastor si Brother Neville. Then, sabi niya, I own the property, it's given to the church. You all are the church. The people are the one who control. You're the church yourself, and the church, the holy church of God, is the sovereignty. The Holy Spirit in the church, and the only thing I do is own the property. Give it over to this church as I gave for the church, and it's tax-free. And the church elect their own pastors. Amen? I have nothing to do with it. And the only way this pastor could ever live, sabi niya, would be the pastor decide himself to go. Kaya nangasawan, mabalin lang nga umikat the pastor as an office of pastor kung yung pastor mismo ang aalis.
Amen. Kung yung pastor may ginagawa, pwedeng i-elect ng buong church, iharap sa church, at i-condemn yung pastor sa maling ginagawa. Mga kapatid, dahil siya yung highest authority sa church at siya yung bigbigan nga maton nga kabsat ket madi mo araramidan na, you have the rights to subject or to judge that pastor with the full congregation. Okay? Church order yan. Lahat kayo may tinig, sabi ng prophet. Okay? I have nothing to do with it, and the only way, sabi niya, is to leave the pastor himself decide to go. Or a majority of the votes of the church would have to say, change the pastor. That's the only way. No deacon board can do it, and deacon board only keeps order the things in the church. The trustees, they have nothing to do with it. Only, tingnan nyo, ang trustee, trabaho niya, repair ng church. Sabi niya, trustees, they have nothing to do with it. Only repair the church, and they can do it until the whole trustee board meets and says, we build this, or we'll do that, then they have to ask. Yes, sir. Trustees, sila ang nagbabalak dapat ng mga yan. Amen? Or yung mga trustees. Then, yung treasurer naman, sila yung ingat yaman, sila yung may hawak ng pondo. Tatanungin kung pwede ba o kaya ba ng budget na gawin yan. Ayan ang mga trabaho nila. Deacons, keeping the order. Trustees, for repair of the church, dito sa facilities. At yung treasurer, may hawak ng pera. But, if there's any complaint against any member, if a member has a complaint against another, or something wrong, you're supposed to go to that brother yourself and talk to him. You and he alone. May problema, kausapin mo yung tao. Ikaw at siya mismo. Alone. Then if they don't receive it, sabi niya, then the next thing takes place, you take one of the deacons or somebody and go with you to the brother. Then if he won't receive you, then you come to tell to the church. Then if he won't receive the church, then the Bible said, let him be as heathen and as a publican. That's right. Bye-bye amon. No di na ka dinangag binagbagaam, no di na ka dinangag, umuna si ka personal, may kadwa with your deacon, with the pastor, then the whole church, in-advise ka, hindi mo dininig, pabayaan mo na. 3 approach, mga kapatid. Pag hindi ka pa rin pinakinggan, pabayaan mo na lang. See? Then, sabi dyan dito, sa paragraph 79, and any person that knows a guilty person and you don't go to them and talk, then you are part of the church of God is going to answer for that sin. That's right. No adda ammom nga madi. Ordinaryo nga believer ka lang, no individual nga believer, may saka lang nga namati. Adda ammom nga madi. Dim nga kinumpronta, dim nga imbagbaga, impalimod mo, song batam to dayta. See? That's the sovereign of the church. No nakitam takabsa mo nga agararamid ti madi agtaktaka wenno agararamid ti hanga kusto, dim nga sinita, dim nga kinasao, dim nga imbagbaga, binaybay amlatta song batam kinya po Diyos data. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, if I say something wrong, if I do something wrong as your pastor, ibagayo kanya. May mga bagay na akong hindi nakikita sa aking sarili na nakikita ng iba. Kaya nga open rebuke eh. Di ba sabi ng mensahe, open rebuke is better than secret love? Tama? Na kayo pa? So, pag ni-rebuke ka naman, syempre, tanggapin mo yung rebuke. Bakit? Kung ikaw naman ang mali. Di ba? Hindi tayo, mga kapatid, tandaan nyo ito,
hindi tayo, yung porkit tayo na yung mali, kampihan pa rin natin yung mali. Tandaan nyo ito lahat, mga kapatid. Ha? Kung mayroong taong nakulong dahil gumawa ng mali, wag mong mga protektaran tamba di karo ginaramin nan. Right? That makes sense, mga kapatid, na hindi porkit kapatiran at mali yung ginagawa, kampihan mo dahil kapatiran mo. Mali yan. Yan ang ginagawa ng mga denomination. Ha? Kasi ako noon, Iglesia ni Cristo ako, Iglesia ni Cristo nga na nga ang mali. Alam nyo ba na sila ay maraming kapit dyan sa mga Iglesia ni Cristo? Marami silang kapit yan na matataas. Mga politicians, mga kapatid. Kaya malalakas ang loob ng mga yan. Mali na nga. Kampihan pa yung mali. Saan napupunta yan? Mga kapatid. Porket kapatiran. Yun ang maling konsepto ng kapatiran. Meron pa akong gustong ipakita sa inyong isa pang maling konsepto ng kapatiran. Mga kapatid, dahil, you see, sovereign ang pinagkausapan at sabi ng mensahe na nabasa natin, ang sovereign ng church ay yung kapatiran. Okay? Isa pang mali ng konsepto ng kapatiran, mga kapatid, ay yung tinatawag na fraternity. Sasaktan ka, ihihasing ka, mga kapatid, para pag na-survive mo yung hazing, tawagin ka na nilang kapatid. Hindi yun tama. Sa atin mga kabataan, kasi ako din noong kabataan ako, maraming nagre-recruit sa akin yan. Mga mismong mga kaklase ko, dahil lagi silang binubuli, lagi silang binubugbog, lagi silang diyangay uyawan da ida. Sabi ko, hindi ko kailangan yan. Sabi ko. So, ang tunay na kapatiran, mga kapatid, ije isakit mo, ije padam nga kabsat mo, ije gusto nga panangisakit. Hindi kayo pa kakabsat. Amen? Nung nakita mo, ije kabsat mo kumade, inaiban na ka ije barangay, kani, pastor, dati kaming, kapno niya ti rumbang nga ramidan, iso ramidan niyo. Api gamin, nung nagsalingasing iti lintag, di, ibalod yung hindi. Because, mga kapatid, alam ng mali. Tama? Bakit mo pa po protektahan? Bakit mo pa? Mali na nga eh. Maiso ka pa dyan. Kaya, no offense, mga kapatid, no offense. Nung may pumuntang pulis dito, hindi ako pumunta. Hindi ako pumunta. Yung nakita ni Brother Andrew, mga kapatid, na dream sa vision, mayroong aral na gustong sabihin ng Diyos. No offense, mga kapatid. I speak to you as your brother. Not your brother, but your brother in the Lord. Ibagbaga kanyayo daytoy, iso daytoy tilintag kan kusto according sa mensahe. May mensahe ang Diyos, kaya siya nagbigay ng ganung pangitain. Diya ka mo no anya iti rason no apay nga adatim may nga pulis ditoy. Pero sa tingin ng tao, mga kapatid, tingin ng tao hindi tama. Tama? So, hindi dapat ikonsente, mga kapatid. At no offense, mga kapatid, kung nilapitan nyo ako nung araw na yon at may pulis at dadakpin yung mga bata, sabihin ko, dakpin ninyo. Ako kung may ginawang mali, dakpin ninyo. Alalahanin natin, mga kapatid, sabi ni Pablo, habang tayo nakikipamayan, magpasakop tayo sa batas ng lupa. Tama? Pero, sabi ni Pablo rin, kung yung batas na yan ay sasalungat na sa pananampalataya, iwanan mo yung batas ng tao. See? So, mga kapatid, ang sovereign,
is just to say and to tell the truth and right. Kaya nga sinabi dito ng ating kapatid na si Pablo, mga kapatid dito sa Corinthians 14, sabi niya, let all things be done decently in order. Datapwat, gawin ninyong lahat. Gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, lumagay tayo sa ayos. Amen. Ang kumpanya naglalagay ng tinatawag na policy para sundin. Mga kapatid, tama? So, sabi nga ng scripture paano tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi tayo mapagkatiwalaan? Da kayo ba, kakapsat? So, sa maliit na bagay, as simple as policy, sumunod tayo sa policy. Sumunod tayo sa batas. Sumunod tayo, tagtungpal tayo tilintag, no isot lintag, kakapsat. Hindi masamang mag-rebuke. Hindi masamang di ko na tayo nga magdisiplina. Kasi kung hindi ka magdidisiplina, ikaw rin ang mapupulaan balang araw. Kaya sa akin, mga kapatid, kung may natitisod man sa akin, kung ungatak nga talaga, may sausawang ko kahit kung may baga. Lalo ti anak ko, no nagtangkan ti ulo na, talaga, kakabsat. See, I don't want to compromise. Hangko kayat nga, you see, hangko kayat nga madingarudan, suportaran pailaang, madi. That's not right. It is the sovereign and we must follow the sovereign, mga kapatid. Una, yung connection natin sa pagkakapatiran. See, hindi porket magkakapatid tayo sa Panginoon, mga kapatid, ay, you see, happy-go-lucky na lang. Pagragsakan, sigilatan, basta kakapsat tayo, kakadwa tayo, oray da problema, okay lang. Hindi tama yan. Kung may problema, pag-usapan. Kung may problema at mali, iayos ang mali. Sabi nga dito lahat ng bagay. Sabi niya, let all things be done decently in order. See? In other words, sinabi rin ni Pablo, sabi niya, sa verse 33, sabi niya, for God is not the author of confusion. Hindi siya yung author ng pagkalito. So, sabi ko lang, mga kapatid, ang responsibilidad natin ay ang kapwa natin mananampalataya. Amen. Hallelujah. And then, sabi niya dito, ituloy natin yung quote. Sabi niya, if any man or any person that knows a guilty person and you don't go to them and talk, then the part of the church of God is going to answer for that sin. That's right. And if any person then has a complaint or compliant against a deacon or against a deacon or somebody in the church, it takes 3 people. 3 people would come and say witness and mount. Sabi niya, the mount of 2 or 3 witnesses can tell the pastor, and there's a grievance against a deacon. Then if there's a grievance against a deacon, the deacon isn't a just man, a perfect man. He must hold the office of a deacon blameless and then found blameless. And if the congregation finds out that the deacon is not holding that office, he gets 3 with him and takes to the pastor. The deacon is asked to stay home over the night, and the pastor brings the congregations together, gives the grievance, and if the congregation votes for the deacon to continue on, the deacon continues on. And if votes the deacon to be dismissed, they elect a new deacon that very night. See? Therefore, no one person has nothing to do with this. This is majority of the people. Yes, sir. If 20 votes for him and 21 votes against him, he goes. Or vice versa. See? That's it.
or that is, it's the sovereignty of the local church. Yung sovereignty pagdating sa election, mga kapatid, sabi ng prophet, 1 votes for your pastor, 1 votes for your deacon, 1 votes for every member of the church. So, walang political dynasty or kung ano-ano man, mga kapatid. Nasa pagpipili ng church. Kung gusto nyo akong palitan, nasa sa inyo yan. Amen? Kung gusto nyo akong, kung gusto nyo akong alisin, nasa sa inyo yan. It is the sovereign of the church, mga kapatid. Okay, tuloy natin. It's the sovereignty of the local church, and each them, one of the member, has say so in the church. Anything goes on wrong, then, sabi niya, they come right around, and the only thing they have to do is to be before God, that they are absolutely safe, that nothing hinders the moving of the church. But the full and complete authority of the church. Ito, mga kapatid, si Brother Branham ang nagsabi. Sa paragraph 22 ng the same message sa Hebrews chapter 7, mga kapatid, sabi niya, but the full complete authority of the church is the pastor. Read in the Bible, see, if that's not Bible order, that's exactly right, and there is no one above the elder. I have nothing to do with Brother Neville that's here. That's up to you, Brother Neville. If Brother Neville wanted to preach Jehovah Witness doctrine, that's up to him and you. See? If he wanted to preach anything he wanted to, that's between you and him. That's all. If the congregation votes for him in here to preach that, that's all right. That's upon him. The only thing that I can do just is owning the property, and something another comes by and it's like moving the pastor or want to take both, ask the deacon to do that, you come ask me, and I come down and say, if you want to move the pastor, tell me why. If he does anything, yes, we caught him drunk, or we caught him doing this, or doing something wasn't right. Have you got 3 witnesses of it? Yes, we have. Then witness must be first be tried. Don't receive an accusation against an elder, lest it be 2 or 3 witnesses, and let them first be proved against an elder, then have to swear to it and sow it to prove it that you saw it. Then, if you did, then that sin is rebuked openly. Sabi niya, kung ginawa ninyo yan, na-rebuke ang kasalanan na yan, na bukas sa lahat, sabi niya, that's wrong, then say, congregation, you do want to change your pastor? And if the congregation votes, forgive him and let him go on yet, that's the way it has stand. See? That isn't that fair, and that the way to run the church. Okay? And that the Bible said, we have no bishop and overseers and board and so forth, moves this one and got a lot of authority. There's nobody got authority but the Holy Ghost. That's right. He does the moving, he went take in, and the majority, as the majority of the people, the way the people go. So, and then if one side wants to do this and the other side want to do that, and the side wins, tignan niyo mabuti, nabingay iti kapanunutan iti kongregasyon, sabi niya, no dati kanawan ka dati kaya da, ti kandigit dati kaya da, makukuha sa eleksyon. Pag nagkaroon ng eleksyon, itong sabi ng propeta, sabi niya, and the other side wants to do this, and the other side want to do that, sabi niya, and the side wins, and the losing side, what they do about it, join right with the rest of them. Okay? Kung sa votation or sa election natalo, sumunod kayo sa nanalong side. Okay. Ba't napunta ba tayo dito sa election, mga kapatid? Mayroon lang akong gustong dito sa sinabi ng prophet. Now, if there's anything wrong sa paragraph 292,
in the church that you ever know of, some individual or some person or anything, you are duty bound. Sabi niya, you are duty bound and will answer before God if you don't clear that thing out. Ulitin ko, mga kapatid. Now, if there's anything wrong in the church that you ever know of, some individual or some person or anything, you are duty bound. Kahit sino ka pa, deacon ka, gitarista ka, winosya sino ka man, see, you are duty bound and will answer before God if you don't clear that thing out. See? So, hindi chismisan. Mga kapatid, hindi kasalanan magsabi ng mali ng iba kung yun ay nasa katwiran. Ulitin ko, kung mali ang ginagawa ng iba, hindi kasalanang sabihin. Nung makikita mga madi nga rodan, apay nga itolerate mo pa ilaang, madiday ta, i-rebuke mo Right? Amen. Dahil kung hindi mo ginawa yon, sabi ng prophet, nagkakasala ka sa Diyos. See? Now, sabi niya, the church, now remember, it's not on my shoulders. It's on yours. And anything wrong in the church, God will make you answer for it. That's right. That's the way He runs His church. That's the way it is in the Bible. That's the order of the Bible. That's the sovereignty of the local church. The pastor is the head. That's right. Amen. You see? So, yung sovereignty starts in brethren or yung brotherhood sa pagkakapatiran. Mga kapatid, maraming kapatiran na nabubuo pero mga kapatid, nasa maling landasin. Kahit pasabihin mong relihiyon yan, mga kapatid, yung kapatiran na yan, yan ang sovereign nila at kinompromise or yung tinatawag na yung mali ay patuloy na nagko-compromise, hindi yan yung tamang kapatiran. I-convert natin sa ibang mga pagkakapatiran. Okay. Sa mga denominasyon at mga relihiyon na nakikita natin ngayon, mga kapatid, yung iba, doctrinal conflict. Yung iba naman, mga kapatid, you see, ang conflict nila ay pagdating doon sa pagsunod so kung ano ang tama na sinabi ng Biblia. So, ang tunay na relihiyon, hindi ang Jesus Christ Tabernacle. Dahil sa tayo ay magkakapatiran. Ang tunay na relihiyon ay ang personal na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Hindi ang Baptist, hindi ang Methodist, hindi ang Pentecostal, hindi ang kung kahit ano pa, mga kapatid, hindi ang Jehovah Witness, hindi ang Adventist. Ang tunay na relihiyon at pagkakapatiran ay yung pagkakapatiran at relihiyon na nakasunod sa tamang salita ng Diyos lang. Mga kapatid, yon ang tamang sovereignty ng isang tinatawag na Church of God. You see? So, mga kapatid, kahit saan kayo pumunta, may makita kayong mali. Lahat naman yung taong tinitignan yung mali. Tama? Kahit 10 yung ginawa mong tama, at gumawa ka ng isang mali, kalimutan yung 10, yung isang tama lang ang nakikita o yung isang mali lang ang nakikita ng tao. Tama ba yon? Yes. Kaya napakahirap na paniwalain ang tao. Lalo na pa kung mayroon pa silang nakikitang hindi tama. Kaya ang sinasabi natin dito, kung talagang sumusunod tayo sa church order and sovereign, mga kapatid, you see, natalakay natin nakaraan yung doctrine, as simple as following the right, mga kapatid, ay nagpapasubject tayo sa right order and sovereign. Paano natin masampalatayanan yung doctrine kung sa right order and sovereign hindi tayo makasunod? Diba? Yun ang conflict. Tama ba yung sinabi ko?
Kaya reason why, mga kapatid, marami pa rin sa atin na hindi sumusunod sa tinatawag na doctrine teaching. Kasi as simple as church order and sovereign, hindi natin masunod. Na-bypass natin. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong ikasama ng loob. Pag openly nag-rebuke ako sa inyo, huwag niyong damdamin. Tanggapin ninyo. Bakit? Kasi yan ay para sa inyo, mga kapatid. Ako naman, hindi naman ako nag-a-approach ng mapapahiya kayo, mga kapatid. Basta makita ko na merong mali, hintayin nyo. I-rebuke ko kayo. Tingnan mo mabuti dahil hindi lahat ng pastor pare-parehas. May mga pastor na pag nag-rebuke, mapapahiya ka talaga. Magpasalamat tayo, hindi tayo ganon. Walang awan tikas dyan nga character iti. Pero ikaw na pastor ka, pag nag-rebuke ka, rebuke, sabi ng prophet, rebuke, ano yung pagkasabi niya? Rebuke reverently. Kasi may mga pastor na overpower talagang, managbasol ka! Stigas jay! Kinundinar na di tao, hindi sangwanan itinakadado nga tao. That's wrong. Sabi ng prophet, I rather be scripturally wrong in a right spirit rather than scripturally but in wrong spirit. Legalistic spirit ang tawag dyan. Kaya mga kapatid, nag-iinanos tayo Da kayo pa Let's consider the sovereignty of the church. Again, nanos tayo. Amin tayo, kakabsat. Amin tayo. Tao lang din naman tayo. Ada pagkapuyan tayo, ada adati nagan na di dyan, pagsayatan tayo. Masanay kayo sa pastor nyo kasi numaminsan siya, talaga nga nakasimangot nga talaga ti rupak, nga kanayon. Mura ni bakit ko nata. Ngam no talaga nga datihan ko nga kursunada, talaga nga nakasimangot See? Ngam no naabutan na talaga nga sukdulan nun, kabsat, halangan nakasibangotan, talaga kumpruntaan kan. Kasjay. I rebuke reverently. Everyone, mga kapatid, brothers, sisters, you have the rights to rebuke one another. Sabi nga ng scripture, love one another, rebuke one another, exhort one another. Sinabi ng Biblia yan. Amen. Kung ikaw ay nasa tama at nirebuke mo, amen, sino ka ba para magbataas? Kailangan, sabi ng prophet, we need the godly humility. Sabi niya. Yung maka-Diyos na pagpapakumbaba, yon ang kailangan natin. So, pasada pa lang ito, mga kapatid. Pangbungad pa lang ito sa mga sovereign ng isang local assembly. So, una sa lahat, in general, ang sovereign ng body of the Lord is yung brotherhood or yung pagkakapatiran. Okay? Hindi pa tayo nakapunta o hindi pa natin nasaling yung talagang sovereign ng church. Yan na yung mga nakagawian natin dito sa church siguro sa susunod na mga araw na lang, mga kapatid. Okay? So, alas 11 na. Kaya, ipag-pray natin mabuti na, Lord, sana give me a sincere heart. Amen. Hallelujah. Give me a sincere heart, a loyal heart. Amen. A pure heart. Amen sa ating Panginoon. Yun lang ang susi, mga kapatid, para maayos natin ang ating church. Individually, kailangan maging sincere ka in a right sincerity, and you must be loyal to the Lord na siyang pinaglilingkuran mo. Sabi ko sa inyo, hindi kayo sa akin naglilingkod. Ulitin ko, hindi kayo sa akin naglilingkod bilang pastor ninyo. Though I am the highest, sabi ng prophet,
though I am the highest authority inside of this church, hindi kayo sa akin naglilingkod. Sa Diyos kayo naglilingkod. Yan ang lagi ninyong pakatandaan, mga kapatid. Kasi, kung naglilingkod ka nga sa tao, di ba? Sumrag ka di oras ti trabaho kat sumrag ka, di ba? Minsan nag-overtime ka pa di ba? Sa Panginoon, mga kapatid, minsan, hindi pa natin nagagawa yun sa Panginoon. Sabi ko nga, kung pinangunahan kayo na gawin ang bagay na para sa Panginoon, gawin ninyo yan. Kung pinangungunahan kayo. As simple as, you see, maglinis sa church, mag-ayos ng mga kailangang ayusin dito sa church. Kung pinangungunahan ka ng Diyos, gawin mo. Hindi para sa akin, para sa Diyos. Amen. Kaya, sa atin na tayo, ginagawa natin ito, ang paglilingkod na ito, para sa ating Panginoon. Mga kapatid, sila dirabi nanawa na dato yan, sumardeng katan. Kaya't kung amin nga ma-electrify yun dato yun, ma-ikanti supply na dato yung kuryente tayon. So nga, ingkap-kabil ko amin na kita, masapol may kabitan. So, that is, I am not doing that for my own sake. Araramidag dayta, para kini Apo Diyos. And you can freely do the same. Kung ikaw pinangunahan ka na gumawa ng bagay para sa Panginoon dito sa church, gawin mo. Dahil yan ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. So, i-continue natin ito, mga kapatid. Pugsatakon, ulitin ko, ang tunay na pagkakapatiran or yung sovereignty and right order of the church ay yung pagkakapatiran sa tamang katwiran sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. So sana ay nakatagpo ng Diyos. When no nasabot ni Apo Diyos, dagiti pagkasapulan tayo, kat na bless tayo, tata, di tayo yung agsapa. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, no offense, yung sinabi ko, I'm just telling what is the right and true. Kung nasair tirik nayo, mga kapatid, kaysa hangkong nga ibaga, sungsong batak tumat kini Apo Diyos. So nga, agsisin nakit tayo, tagkakabsat tayo. Amen ka di? Kakabsat. Ulit, agsisin nakit tayo at tagkakabsat tayo kini Apo. Amen. Agtitinulong tayo, tagkakabsat tayo kini Apo. Hallelujah. So nga, madaydayaw ni Apo Diyos. Di dito yung agsapa. As we all stand, amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. And as we bow our heads and pray, amen. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat muli, Panginoon, at kayo ang siyang nagdumaloy sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa simpleng paraan ay pinakita mo sa amin na tama nga naman, Panginoon, na paano kami makakasunod sa doctrinal, mga kapatid, kung sa sovereign at sa order ay hindi kami makasunod. Kaya tulungan mo kami, dakilang Diyos, na ayusin the very foundation. Panginoon, the foundation is the most important thing. Sabi nga ninyo, Panginoon, hallelujah, na ang isang matalinong tao ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumaan ang unos, dumaan ang bagyo, dumaan ang baha, at yung bahay na yon ay nanatiling nakatayo. At sa mga mangmang naman na nagtayo ng bahay sa buhanginan, dumaan ang unos, ulan, bagyo at baha, at kakilakilabot na pagbagsak ang siyang nasumpungan ng taong yun. Lord, maraming salamat dahil, hallelujah, hindi sa aming sariling kakayanan, hindi sa aming sariling katalinuhan, Panginoon, na itatayo kami sa ibabaw ng bato, kundi dahil sa inyong kapahayagan at yung pag-ibig na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. O dakilang Diyos, we want to be that wise man who builded his house upon the rock. Hallelujah. As you have said, Lord Jesus, you are that wise man that once your disciple, Lord, Peter asked you, or you asked Peter, and he said a right thing.
You are the Son of the living God. And you said to him, Peter, but Jonas, hallelujah, upon this rock I will build my church. And even the gates of hell cannot prevail against it. Lord God, we know that you are that wise man. You are greater than Solomon, Father God. Hallelujah. And you are building us as your church. You are building us in that rock of revelation. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Na may tatag ang aming sariling pananampalataya, Panginoon, sa iyong mga salita, sa pamamagitan ng batong iyan, Panginoon, ay magiging matatag at magiging matibay ang siyang iglesia na iyong itinatatag at itinatayo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magpatuloy sa aming paglilingkod. And truly, Lord, we have heard the message of the hour. We have heard the mysteries. We have heard the 7 seals, the mystery of Godhead and everything. Hallelujah. We have heard the different kinds of breaking of your word. But as simple as following church orders and sovereignty, doon kami nagkulang, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah. Truly, Lord, na sinabi ng iyong propeta, hindi sa kasinsiruhan kami maliligtas. It is depend on our loyalty and service. Hallelujah. Tulungan mo kami, amang Diyos, na maibigay ang aming buhay sa inyo. Lord, may tatag ang aming sarili, Panginoon, sa inyong mga salita, sa pamamagitan, Lord, ng kapahayagan. At maging, Lord, lumago kami sa pananampalataya. Hallelujah. At magbunga, Panginoon, na ngayon sa iyong hinahanap, Lord, sa huling panahon. Lord, we are standing in the last days, in the junctions of time. And still the two forces, Lord, hallelujah, is affecting us. But we thank thee, Father God, for we are in the right side. Amen. Hallelujah. Agyaman kami, Apo Diyos, at da kami iti lintag, Apo, iti sasaong. That no one can separate us from the love of God, as Paul said. Hallelujah. Because we know, hallelujah, that we are standing in the Word of God. We are standing in the promises of God. The Word of God never fails. Amen. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will still remain. Oh, we thank thee, Father God, for giving us that privilege. Salamat, Apo Diyos, itimpay mo kada kami. Katulungan na kami, Apo Diyos, Lord, once and for all, you must bind us with one accord in one spirit. Hallelujah. Repatan na kami, Apo Diyos, iti ayat, Lord, ganiti kapya, babae iti Espiritu Santo. Kati pa nagtuloy mi, Apo, sika nga ka na, hindi kumuyog kada kami. Kat amin na gito'y, Lord, may supli amin, iti panagyaman, panagnayaw. Inasantuan unay nga nagan, Kristo Jesus, Apo mi. Amen and amen. So we sing the song, Create in me a pure heart. Hallelujah. Bago kayo balik sa ating MC. Create in me a clean heart, oh God, yes Lord, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart, oh God, yes Lord, and renew right spirit within me. Hallelujah. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Grant us, Father, restore unto me the joy of my salvation, yes Lord, and renew a right spirit within me. Cast me not away once again. Oh, cast me not away from thy presence, oh
to me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Dear to my heart, dear to my heart, was the blood applied. Yes. Glory to His name. Brother time. Glory to His name. 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 Dear to my heart was the blood applied. Glory to His name. Hallelujah. Praise the Lord.